Sa balita naman po, sa Metro Manila, kaliwat ka ng sunog ang sumiklab nitong weekend. Kabilang po sa nasunog ang isang itinuturing na historical building sa Intramuros sa Maynila. Nabalot ng makapal na usok ang gusali. Tumagal nga ng isang oras bago naapula ang apoy. Sa taya naman ng BFP, aabot sa 1.5 million pesos ang pinsala ng sunog. Wala namang nasawi o nasugatan sa insidente. Sa Quezon City naman, residential area sa Barangay Sauyo ang nasunog. 7 bahay ang natupok. Tumagal lang ng kalahating oras ang sunog pero walang namatay. Meron namang isang nasugatan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng magkahiwalay na sunog. Patay naman po sa pamamaril ang isang tricycle driver dyan sa Tondo sa Maynila. Base nga sa investigasyon, kalalabas lang ng bahay ng biktima para mamasada sana ng tricycle pa Divisoria nang lapitan ito ng salaring sakay ng isang motorsiklo. Inakbayan daw ng gunman ang biktima at nang mapatras ito, pinaputukan na sa ulo. Narecover sa crime scene ang hindi bababa sa 5 basyo ng bala ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Ang tingin ng pamilya ng biktima, kaso ng mistaken identity ang krimen. Tinutugis na ang gunman at kasabwat na nagsilbi daw lookout. Aminadong pulisya na pahirapan ang pagtukoy sa mga salarin dahil sira ang CCTV ng kanilang barangay. Dagsa ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo sa unang linggo po yan ng taon. Ang ilan sa kanila, mga overseas Filipino worker o OFW na nagpasko at bagong taon dito sa bansa. Dumaan muna sila sa simbahan bago po makalabas ulit ng bansa. May mga unang beses ring makikilahok sa pista. Nais daw nilang magpasalamat sa mga biyayang natanggap nila noong nakaraang taon. Mahigpit naman ang seguridad na ipinatutupad ng Philippine National Police o PNP sa palihigid ng simbahan ng Quiapo para masiguro ang mapayapang pagtitipon. Ang paalala po ng PNP, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal kagaya ng kutsilyo at baril para iwas disgrasya at abala.